naghihirap na tayo, nagparty pa bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, 2 pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands, parang backup. Ang tindi, ano? Hindi bali yung sasakyan mo, may backup. Ito, eroplano mo, may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat eroplano ang gastos. Can you imagine? Ang mga tao, hirap na hirap, ang taas ng presyo ng gas. Gagastos ka ng ganoon para lang 2 eroplano mo sa luho mo. Yan po ang insensitiveness ng government. Hindi na nga ho nakapagpigil ang kilala ho nating matapang na abogado na si Attorney Perdi Topacio. Uminit ho ang kanyang ulo, tumaas ang boses mga kabdita at hindi niya na ho maitago ang pagkadidismaya niya. Bakit ho mga kabdit? Dahil nga sa ulat na ang First Family ho mga kabdita ay gumamit ho ng di umano ng isang ultra luxury plane para sa kanilang leisure trips. O alam niyo naman mga kabdit, nag-birthday itong si First Lady. Tapos gumamit ng eroplano, isa pang eroplano dito mga kabdita. Yung pinagtatanggol ho nila na ito rin po pala yung ginamit kay Pangulong Duterte. Saan ho yung pinaglipad ho nila ng illegal kay Pangulong Duterte at hindi lang huyang masakit dyan mga kabdita. Ginawa lamang huyang backup plane. Ginawa lamang ho, tapos mga kabdit, isa pang masakit ho dito, bawat biyahe ho ng First Family patungong Amerika, nagkakahalaga ho ng 31 million, 2 eroplano ho ang kanilang ginamit mga kabdit. Narinig naman na ho yan natin dito kay Attorney Perdi Topacio. Tingnan nyo ho, 62 million pesos. Isang biyahe pa lamang ho. Paano ho yun mga kabit? Balikan pa. Galing Amerika. Ganyan ho kakapal ang pagmumukha ng mga taong, alam niyo na, umaabuso sa mga milyon-milyong Pilipino. Imbis na mabibili ho ng ating mga kababayan sa kanilang, alam niyo na, tulong na lamang ho, pinansyal sa ating mga kababayan. Pero sila, dahil nga luxury life, dahil nga mga kabdit, kaya nilang baluktatin ang media, lahat ho ng kabalbalan ho nila, pwede ho nilang pagtakpan. Pero tignan nyo nga naman mga kabdita, dito sa pagsasalita nito si Attorney Perdi Topacio, lahat ho ng sikreto ng administrasyon, ibubulgar niya na ho, wala ho talagang delikadesa. Ito nga si Marcos Jr. at ang kanyang asawa. Kaya nga mga kabdit, ang malaking katanungan dito, saan galing ang 31 million na kada biyahe nila? Kung ito ay galing sa kaban ng bayan, may karapatan ho ang bawat isa na magtanong, questionin. Ito nga hong administrasyon, lalo na ho yung presidenteng, alam naman na ho natin na gumagamit ng white powder. Diba mga kabit, sa gitna ho ng krisis, ang pagpapakita ho ng labis na karangyaan ng, alam niyo na, First Family, ay tila pag-ano ho sa mga kababayan ho natin yan. Parang pangungutya o parang pangmamaliit. Isipin nyo sila, napakaganda ho ng kabuhayan ho nila, napakaganda ho ng pinapakita ho nila sa social media, sa media, tapos ho'y milyon-milyong Pilipino nagugutom, nahihirapan, nagdudusa sa pagnanakaw ng administrasyon ng gobyerno ni Marcos Jr. Yan ho ang ating tatalakayin at ating pag-uusapan. Kaya dito kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, rekta na ho tayo dito. And dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa, pasadahan na muna ho natin ito si Attorney Perdi Topacio at kasunod ho na ito mga kablita, pag-uusapan din ho natin ito si Attorney Rowena Guanzon pro Malutikia. Kaya dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Attorney Ferdinand Perdi Topacio. Viral yung ni Attorney. Magandang tanghali po. Kaya ako tumalon kanina, baka hindi ako kita ron sa likuran Maraming salamat sa ating tagapagpakilala na 2 beses ang nakakaligtas sa kulungan. Darating ang araw, mapupuruhan ka rin. Biro lang po. By the way, Caselis, kinuha mo yung kodigo ko. Hindi ako makapag-umpisa. Nais ko rin magpasalamat sa aking kaibigan at political mentor
na si dating congressman, dating kalihim, Jing Paras. Yan po. Siya ang may pasimuno nito dahil sa kanyang pagmamahal sa ating bayan, hindi na niya matiis ang ginagawa sa ating mga Pilipino. At siya rin po ang aking senador sa 2028. Alam niyo po, kesa naman kung sino-sinong mga kolokoy ang naroroon, eto na, abogado, dating congressman, dating secretary, undersecretary, malawak ang karanasan at may pagmamahal sa bayan. Romantiko. Yun pa. Romantiko. Tanong natin, wag na natin banggitin. Baka... Anyway, mga kasama, alam nyo po, nais ko lang banggitin sa ngayon, itong sinasabi sa Biblia, sa Ecclesiastes sa 3, sapagkat sabi po sa Biblia, kanya-kanyang panahon yan. Panahon para mabuhay, para mamatay, para magtanim, para mag-ani. Ngunit ang mga panahong ito, mga kasama, ay panahon upang magalit, panahon upang kumilos, at panahon upang manindigan. Bakit ko sinasabi ito? Tingnan niyo po ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ating bayan. Ang unang-una po nating suliranin ay lawlessness. Hindi po ginagalang ang batas. Bakit ko nasabi yan? Unang-una, yang doktrinang Bendalo ay parang na-institutionalize na. Tignan nyo na lamang ang nangyayari. Yung kay Tatay Digong, kita nyo naman, yun ang pangunahing ehemplo ng Bendalo. Bakit? Nakalagay na sa saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pinakamataas na batas ang saligang batas. Alam po nating lahat yan, kahit nang hindi abogado. Anong ginawa ng administrasyon na ito? Ginamit nila para i-justify yung pag-kidnap kay Tatay Digong, yung Act of Congress defining crimes against humanity na meron daw dong surrender. Sabi ko, ano bang mas mataas? Act of Congress o Konstitusyon? Kahit anong nakalagay sa isang batas, that is subject to the limitations of the Constitution, especially the Bill of Rights, which is a limitation on the powers of government. Kailangan pa rin ng due process. Hindi basta pwede mong kunin yung isang tao, ilagay mo sa aeroplano, ilipad mo sa ibang bansa. At ano yung due process na yon? Nakalagay naman sa batas. Yan ang extradition law, kung saan dapat kung merong nais i-extradite, mamamayan man o banyaga na narito sa Pilipinas, dapat dumaan sa proseso sa Korte ng Pilipinas. Sa Korte ng Pilipinas, hindi Korte ng ibang bansa, and definitely not the International Criminal Court. Bakit? Sapagkat ang Pilipinas, katulad ng lahat ng bansa, ay may soberanya, sovereignty. Anong ibig sabihin ng sovereignty? May kasarinlan tayo, hindi pwede tayong diktahan ng ibang bansa. By saying na yung warrant ng ICC, na questionable pa nga, ay valid dito sa Pilipinas na hindi dumadaan sa korte natin. At ang Interpol ay hindi pwedeng pahindian na mali po, sapagkat tingnan nyo ngayon mismo sa mismong website ng Interpol nakalagay, lahat ng proseso ng Interpol ay subject to domestic law, yung batas ng bansa kung saan pinapatupad yung process ng Interpol. Ano pong nangyari? Naging katawa-tawa tayo sa buong mundo. Ang Amerika po may batas.
kapag ang aking mamamayan ay kinuha nyo at dinala nyo sa Hague, lulusubin namin kayo ng armed forces namin. Kukunin namin yung mamamayan namin. Ganyan po ang bansang may paninindigan sa soberanya. Noon nga pong huling mga administrasyon, yung ating mga mamamayan kinukulong sa ibang bansa, sa Saudi, sa Singapore. May kasalanan na yun, convicted na yun doon sa ibang bansa. Binabalik pa natin dito. Eto dating Pangulo, ibinibigay mo sa banyaga. O anong nangyari ngayon? Dahil sa pangyayaring yan, lahat ng institusyon ay hindi na ginagalang ang batas. Yung si Boying Remulla, sinasabi na kapag mayroong kaso ay hindi pwedeng i-appoint bilang ombudsman. Anong ginawa nila? Yung mismong memorandum ng ombudsman na nagsasabing kapag nag-file ka ng kaso sa ombudsman, automatically docketed, iniba nila para lang ipilit, isaksak, isalaksak sa bagang ng ombudsman ang appointment ni Boying Remulla. May umimik ba na miyembro ng JBC, including the IBP? Wala po. Ang mga taong dapat nagtatanggol sa hudikatura, sa mga appointments, sa judiciary at sa ombudsman, walang imik. Ganyan po binibend the law. So, yan pong ginawa nila kay Tatay Digong. Makakala nyo walang epekto yan sa ordinaryong mga pulis natin. Yung mga kaibigan kong pulis ngayon, sinasabi, ay ayaw na namin po manghuli ng adik. Baka matulad kami kay Tatay Digong. Yan ang psychological effect ng ginagawa nila. Yan ang problema. That's number one. Number two, masamang sitwasyon ng ating bansa ay ang pagsikil ng freedom of expression. Ayan na, number one example, si Mr. Celis. Kapag hindi nila gusto ang iyong sinasabi, ididimanda ka. Ayan. Yung mga nagsusumbong ng katiwalian, sila ang dinidemanda sa halip na imbestigahan ang mga isinusuplong. Sino pa ngayon ang magsusumbong? Di ba? Ayan, si Laila de Lima, yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Totoo naman eh. Bakit ang daming nalolokong lalaki sa kanya kung di siya maganda? Kayo naman, Tawa ng tawa si Caceres kung hindi ko pa alam. Crush mo yun. Sa halip na siya bilang mambabatas ay mag-initiate ng investigasyon dito sa Maleta, dinimanda niya yung nagsusumbong ng Maleta. Yang si Rizon Tiveros. Ang dakilang retokada. Can you imagine, nung 2022, nag-file yan ng bill sa Senado to decriminalize libel. Documented yan. Pagkatapos, ngayon, nung sinabi na Batikos, ang dami niyang dinimanda ng libel. Hindi ba? Hypocrisy of the highest level yan. Yan ang ginagawa. Ang daming demanda ngayon. Ngayon lang ako nakakakita ng napakaraming demanda na mga mamamahayag, even ordinary citizens. Si Mike Defensor, yung dahil sa 18, pinatatawag sa makalawa, sa NBI. Hindi ba pananakot yan? Yang Gabriela, can you imagine ang kapal ng mukha nitong mga taong ito? Women's Month ba? Ginagalang natin ng mga babae, pero ginagamit nila yung Women's Month eh. Yan ay kapastusan din kung gagamitin mo as a prop. Sumulat sa stasyon namin. Dapat daw patigilin kami sa pagbabati ko sa Gabriela. Ano nangyari sa freedom of expression, which is one of the most fundamental rights in a republican and democratic system? Yan po ang nagiging problema natin. Okay, pangatlo, siyempre hindi na natin kailangan pagkahabaan ito, corruption. Not only corruption, sapagkat yung corruption, lagi namang meron yan eh. Even in the best of countries, meron. Pero, dapat, kung may anomalya at may skandalo,
to retain the trust of the people in government, iniimbestigahan, at hindi lang iniimbestigahan honest to goodness, yung sincero, hindi yung bukang bibig, hindi pabalat bunga, hindi pakitang tao, hindi maggagawa ka ng ICI na independent, pero kapag anak mo na ang haharap, behind closed doors na. Pagkatapos, natatawa pa ako etong spokesman ng Malacanang, nandito yata yung pinsan nitong spokesman ng Malacanang, di ba si attorney deputado? Di ba nandito? Eto, di ba half cousin niyo yung spokesman ng Malacanang? Yun naman, si attorney deputa. Half cousin niya. Anyway, can you imagine yung sitwasyon na yan? Pagsabi ba naman, Independent Commission on Infrastructure, pero sabi, nag-submit ng report sa Malacanang at nire-review daw ng Malacanang. Akala ko ba independent? Niloloko tayo, mga kasama. Pagkatapos na naghihiling ng ICI, si Vince Dizon na alter ego ng presidente, lagi nandoon. Siya nag-iimbestiga. Paano naging independent? Niloloko lang tayo, mga kasama. Which brings me to the fourth and last situation natin na apektado tayong lahat, yung ating ekonomiya. Alam niyo po, yung kanilang laging sinasabi na tayo ay maraming resources, maraming talented na mga tao, workforce, etc. Alam niyo po, lahat ng bansa, marami po yan. Ang isang alas na kailangang magkaroon ang isang bansa ay kumpiyansa ng investors, kumpiyansa sa gobyerno, kumpiyansa na kapag nagpasok sila ng pera rito at nagbayad sila ng buwis, hindi nanakawin yung buwis. Papaano magkukumpiyansa kung yung flood control, sinong papasok na siraulong investor dito sa Pilipinas? Kung puro baha dahil ninanakaw yung flood control. Kung ang mga tao mahihirap, hindi matrain, yung educational system natin masama. Dahil inuuna yung infrastructure. Can you imagine? Yung 2025 nagpalusot pa. Ayon sa konstitusyon, ang dapat pinakamataas na budget ay ang edukasyon. Ginawa nilang pinakamataas ay DPWH para marami silang nakawin. Nagpapalusot pa, pati yung budget noong PNPA at saka ng PMA nilagay sa education, DND yun at saka DILG. Yan po ang problema. Kaya po, nakakahiya ang growth rate ng Pilipinas. Alam niyo po yung mga Vietnamese, 50 years ago nagpapatayan sila. Ngayon, anong growth rate nila? 7.6%. Tayo, 3.3. 3.3! Kunela tayo! Ang nakatalo lang sa atin, Myanmar. Can you imagine? Baka matalo pa tayo niyan next year pag hindi tayo nagbago At saka, Laos. Laos yun Biro yun lang ang nakatalo sa atin. Yun lang ang natalo natin na growth rate. Bakit? Kasi walang pumupuntang turista bukod sa ang perception ay mataas ang kriminalidad na totoo naman ay ang pinopromote yung mukha ng tourism secretary. Anong pakialam ko naman kung ako ay taga-China o taga-Thailand, pupunta sa Pilipinas para tingnan yung mukha ni Frasco. Anak ng teteng naman, hindi naman yun ang pinunta ko rito Yun po ang problema, wala pong kumpiyansa. Kaya naghihirap ang ating bayan, dinadaan pa sa lokohan. Naghihirap na tayo, nagparty pa bago pumunta sa New York. Bago pumunta sa New York, ang balita ko, 2 pang jet ang dala. Bukod dun sa official jet, dala pa yung jet na ginamit para dalhin si Tatay Digong sa Netherlands, parang backup. Ang tindi, Hindi bali yung sasakyan mo may backup. Ito, eroplano mo may backup. At ang nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aviation industry, 31 million daw bawat eroplano ang gastos. Can you imagine? Ang mga tao, hirap na hirap, ang taas
ng presyo ng gas? Gagastos ka ng ganoon para lang 2 eroplano mo sa luho mo? Yan po ang insensitiveness ng government. Yan po ang mabigat. Ngayon, ang problema, delikado po tayo ngayon. Sinasabi ko, baka hindi nare-realize ng Malacanang yan. Sapagkat ano bang sitwasyon ngayon overall? Ang daming galit na mga kababayan natin. Ang daming galit. However, yung mga usual na napagsusumbungan nila, yung House, mas inuuna pa yung impeachment kaysa mag-imbestiga ng anomalya. Yung Senado, hindi pa nakakausap yung Marines. Wala na daw. Hindi na daw credible, sabi ni Ping Lacson. Paano kung magsusumbong yung Blue Ribbon Committee chairman mo, hinusgahan na yung testimony ng 18. Hindi pa nga humaharap. At saka si Ping Lacson, tinatanong ni Marcoleta yung witness, siya sumasagot. Saan ka tatakbo? Yung ombudsman, tuta nila. I'm not miss words here. Tuta nila yun. Obvious naman Meron bang magsasabing, meron man naniniwala na si Rimule hindi tuta ng Malacanang. Kung meron dito naniniwala, meron akong tulay ibebenta sa inyo. Mura lang sa tabi ng Malacanang. Yung Comelec, ganon din. Yung mga talagang nanalo, ayaw iproklama. Yung gusto nila, ang pinoproklama, yung Duterte Youth. 2.3 million votes, 3 seats. Anong nilagay? Gabriela. Yung kalaban ni Abante. Panalo yung kalaban ni Abante. Si Abante nilagay. Yun po ang mabigat. Sapagkat kapag ang pakiramdam nating mga Pilipino ay wala na tayong mapuntahan, parang tubig yan parang dam yan pag wala na mapuntahan, naiipon ng tubig, sasabog po yan. Mga kasama, ayaw naman natin yan sapagkat ayaw natin ng dahas. Gusto natin sa 2028 ay mapalitan ang pamahalaan. Kaya mga kasama, huwag po tayong papayag na dayain po tayo sa 2028. Dapat sa sobrang lakas natin, kahit anong pandaraya ay hindi kayang talunin. Yan po ang pakay nitong kampilan. Dapat overwhelming, parang flood control, parang baha. Pagka napakalakas na ng baha, pag sila naman ay substandard, ay hindi nila kayang pigilin yung baha. Kaya sa pagtatapos mga kasama, alam niyo na po yung problema ng ating bayan ay maari ko ba kayong anyayahan ng isang panalangin? What is this program about? Tsaka, bakit kakaiba ito sa ibang palagi siguro nila nakikita? Kasi dito po sa totoo lang, sa title pa lang, parang sa totoo lang, di ba? Marami kasing fake news, maraming confusion ng public tungkol sa politika, ekonomiya, at ang mga Pilipino ay tumitingin o nagiging receiver ng pahayag at news sa multiple media outlets. Kaya dito sa totoo lang, inisip namin na magbigay sa inyo ng programa na sa inyong lengguwahe at madali tayong magkaintindihan sa ating mga discussion. So, ang importante is maklarify natin dito sa program namin ni Cathy na ang mga public issues ay makukuha ng mga audience na sa madaling salita ay ma-explain ng tama. Yes, ma-explain ng tama at sa lingwaheng nakasanayan ninyo. Kaya ang gusto natin dito, Cathy, di ba, yung para walang fake news. Honest discussion. Correct. Tsaka fact-based, di ba? Yes. Na kailangan may ebidensya. Yan Yeah. Magsabi tayo ng opinion natin, meron tayong ebidensya, meron tayong video, di ba? And also, Attorney Gonzon, pagkakataon rin ito ng ibang mga tao dyan na nagkakaroon ng mga issues like ng paninira, ng maling informasyon, na bigyan kayo ng pagkakataon na ma-explain ninyo yung inyong side. So, kaya ang aming show, ginawa itong title ay Sa Totoo Lang. Kasi doon lang tayo sa katotohanan.
At dito, siyempre, pananagutin natin ang mga public officials o kaya mga tao na may mga gawain that affects public interest, di ba? Kasi sa totoo lang, wala pang nananagot. Dito, honesty, facts, accountability ang papakita namin sa inyo dito sa totoo lang. Para naman madali, di ba, Kati, maintindihan nila yung mga mga complex na ba? Na mga salimutan na mga issue, mga economy. Hirap kaya maintindihan bakit yung deficit ng gobyerno, for example, ay nakakonektado yung issue na yun sa oil price hike na yun. Di ba? Dahil sa deficit na tayo, wala nang subsidy ang magagawa ang ating gobyerno sa ating mga motor owners. Yeah. So, ngayon naman, diretsahan natin pag-uusapan isa sa mga pinakamainit at napapanahong issue sa ating bansa. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng mga kontrobersiya at usapang bumabagabag sa publiko? Para tulungan tayong himayin at bigyang linaw ang mga kaganapang ito, makakasama natin na isang batikang political analyst, Kombing. Of course, sino pa ba ang Nako. original at nag-iisang political analyst sa Wala lang Pilipinas? iba, Kundi si Prof. Malu Tiquia. Welcome! Welcome, Malu! Congratulations sa inyong dalawa sa bago yung programa. Sa totoo lang, napakahirap niyan sa totoo lang at sana magampanan nyo ang inyong bawat role dito sa show na ito. Binabati ko po, of course, si Bardagulan Queen, si Attorney Bing Guanzon at si Miss Cathy Binag dito sa effort na ito at ang SMNI. Breakthrough ho ito sa usapin sa media dahil inalagyan ho natin ng qualifier. Lahat ng statement na ating bibigkasin dito ay sa totoo lang. Yes. So congratulations sa inyong dalawa at sa SMNI at salamat sa pag-anyaya nyo sa akin bilang una nyong guest. Hindi ko alam kung Favorite tama ka ako, namin. no? Di ba? So, salamat po, salamat. Prof. Malu, etong mainit ngayon na usapan yung pagpunta ni Bongbong Marcos sa UN. Siyempre, sa konteksto na may crisis ngayon, di ba? Dahil sa oil price hike, dahil sa mga OFWs na nasa stranded, na sabi may repatriation, pero nakita kong isang nagsabi doon sa Facebook niya na wala naman daw silang repatriation, sarili nilang pera ginamit nila pa uwi. Ano po naman ang reaction niyo doon sa visit at sa speech ni BBM sa UN Commission on Women? Alam mo, Attorney Guanzon, sa totoo lang, unang-una, pag mayroong krisis, ang leader kailangan nasa bahay. Yan. Kailangan inaasikaso ang mga problema dito. Pangalawa, alam mo, ikaw, expert ka sa women's advocacy, no? Sa women's rights. Ako'y nababahala na isang tao na hindi kilala sa advokasya ng kababaihan ay siyang nag-deliver ng isang speech before the UN group, no? At dito makikita natin siya na nagsasalita tungkol sa role ng kababaihan, ang kahalagahan ng kababaihan, at ang bumubuklod sa kababaihan pagdating sa development. Yes, tsaka Pero- 30 years ago, pato binuo yung di mga ba? sa Beijing Conference. Oo, at dito, 51 years ago, no 1972, tinayo yung UN Yes. Women's Day, no? Yung International Women's Day, March 8. Hindi ko alam kung napolitika ang UN system at napasok siya. Pangalawa, na napakahalaga sa akin, Miss Binag, yung sandali lang, meron tayong krisis, hindi mo nga nakukuha yung mga Pilipino. Samantala, ang Singapore at Spain, nakapagpadala na ng eroplano. Siya naka-private jet. Oo, di ba? Hindi So, kasabay pa. kung susumahin mo yung
yung expense. Sa totoo lang, pwede ka magpadala ng eroplano dyan sa bansa, sa Middle East, para mo malipon yung mga Pilipino para out of harm's way. Pero nakita natin, di ba yung isang empleyado sinabi, sige, isumbong nyo kahit sinong sumbungan nyo, wala kaming pera. So, walang pinapadala yung Maynila. Oo, sabi niya. sa totoo lang rin yun, no? Nagsasabi yung government employee na yun, at ang balita ko sa Senado, sinabi ni Secretary Kakdak, naalis na. Tinanggal pa ang nagsabi ng totoo. Oh, so makikita natin napakahirap yung adjustment ng gobyerno at saka bago siya lumipad, Kati, nagkaroon sila ng party. Oo nga. Pero yung party hindi naman daw gastos ng Malaki Pilipinas, no? Ng Kahit gobyerno. na, biro mo parang yan yung kumbaga nasusunog na ang Roma, Oo. nagpa-party ka. Si Nero nagpa-party pa. Diba? So sa totoo lang, sinong gumastos at kung hindi ang gobyerno ang gumastos, bakit naman kayo nagkaroon ng party? Sa loob ng Malacanang. Oo. At ang mali doon sa akin naman is insensitive. Oo. Sa totoo lang, napaka-insensitive na ang dami nating OFW sa iba't ibang parte ng mundo na ang mga pamilya nila dito sa Pilipinas ay nag-aalala. Yeah. And you know, for you to do that, it's so insensitive. Alam mo, hindi ko i-blame yung mga umaten ng party because, you know, most of them naman, hindi naman political. But apparently, yung ating presidente, iba ata ang priority niya. Iba ang gusto niyang gawin. Alam mo yan. So, yun. Dapat, yung minsan tatanungin mo, ano ba yung mas importante? Yung kapakanan ng nakararami na katulad ng mga OFW na nakikinabang ang ating bansa at nakakatulong sa ating ekonomiya? O yung mga hindi ko naman minamaliit yung event dyan sa UN and everything. But right now, we're in crisis. Even though sinasabi nila, wala pa naman dito sa atin ang gera, pero intay pa ba natin dumating ang gera bago tayo maghanda? Oo, tama yun, no? Kasi kita mo naman ang pila sa mga gasolinahan. Hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, pumipila na sila, hindi pa nagkikick in yung bagong presyo, may nag-advance na. Exactly. So, That's sa yung gusto totoo kong lang, tanungin yun eh. Di ba? Ano nangyari? DOE, bakit? Sabi nila may 55 daw show cause order. Ano yung mag-show cause order ngayong araw na ito na ang presyo ay pataas na. Samantalang yung small players daw nauna nung Biyernes. So ako, nanghihinayang ako dun sa effort na whole of government. No? At syempre, pagtaas ng presyo ng gasolina, tataas ang presyo ng bilihin, wala pang price freeze ngayon sa basic commodities, di ba? So lahat ito, nai-involve ang Pilipinas at kung hindi mo priority yung 60-day supply na lamang ng gasolina natin, may problema tayo, malaking problema. At Prof. Malu, kung walang organized government effort, ang next problem will be panic buying. That's right. That's right. Because that's what happened in Dubai, di ba? Oo. Kasi tayo, hindi nga tayo abutin dito ng missiles, pero sa fuel crisis lang alam naman ng lahat na tataas lahat ng bilihin. At tataas, at pagtaas niya tataas ang forex. Pag tumaas ang forex, impact ka agad yan sa yung sinasabi mong deficit. O impact na rin dun sa utang natin, no? Nasa 17 trillion na. So, nababahala ako dahil yung may kaya nila. Oo. Pero yung wala, yung gahol sa buhay ay sa totoo lang. Talagang, kung malalim ang iyong bulsa at may madudukot, sige. Pero kung wala, mag-aabang ka. Tsaka I think dapat bantayan ng DTI ngayon yung price increase ng Yes, mga yes. commodities natin kasi dapat tulungan pa nila yung ating kapwa Pilipino na mapagaan ang kabuhayan nila. Lalo na pag nagkaroon talaga ng panic buy. Babalikan ko yung sinabi mo, Kombing, kasi di ba may joke ka na nilabas na baka tamaan tayo ng missile. It's a joke. But apparently, kahit sabi mo hindi pupunta dito, hindi aabot. Ang effects. But, remember, yung allies nila ay malapit sa atin. Correct. So, huwag na nating hanuhamunin, di ba? At saka may EDCA sites tayo. Sa totoo 17. lang. Sa sky. Oo, at 17. pag tiningnan mo yung West Seaboard natin, yun na yung
forward defense ng Estados Unidos sa region natin. Yung gera na nagsimula sa Middle East, ngayon nasa Indian Ocean na. So, papalapit ng papalapit sa atin. Merong vapor ng Sri Lanka ang naputukan, merong mga nasaktan. Sri Lanka, malapit na yan sa ASEAN. So, palapit ng palapit at hindi natin nakikita ang sigalot ay titigil. At ang oil reserves, sabi ni BBM, ay para sa 60 days lang. Oo. Or even less. At biro mo, Attorney Bing, no, yung ating Pangulo, mag-a-attempt pa na mag-peace negotiate. Saan? Doon daw sa UN. Kasi humihingi siya doon ng isa niyang punta doon ay para magkaroon tayo ng voting seat sa national security ng council ng UN. Ako naman, maliit lamang tayong bansa. Archipelago tayo, maganda ang ating lokasyon, pero hindi ko tayo independent sa foreign policy. Kaya kailangan nating tingnan ano ba talaga ang pinunta mo dyan. Kasi magsasalita, mag-i-speech, magkakaroon ng seat sa National Security Council ng UN. Ano ba talaga? Kasi... Sino mo lahat nagsasalita doon na Prof. Malo, puro babae? Oo. Siya lang yung lalaki doon, tapos... At saka head of state. Oo. Diba? Saka sa ibang bansa, kung lalaki ang president, sa mga ganitong UN Commission on Women, yung babaeng vice president na ipapadala niya. Oo. Ngayon, sinimulan mo yan, ha? Sa Oo. totoo lang. Oo. Sino ba ang tinitirang babae? Oo. Diba? Doon tayo pumunta. Kasi yung lahat ng binigkas doon sa speech, napakaganda. Siyempre, delivered like, Marcos, no? Oo. Pero pag tiningnan mo, yung finact-check mo, o sinong inaapi, sino ang hindi kinukonsulta, sino ang, babae ho yun, yung vice-presidente niya. So, sa totoo lang. Ay, hindi lang yun. Nandun siya ngayon sa UN. Tapos, yung ibang bansa naghahanda sa mga kaguluhan. Like China right now, may lumalabas. Makikita niyo yan na nakahanda sila, nagpe-prepare sila just in case magkaroon sila ng attack. Tayo, wala. Meron ba? Wala. Wala. Di ba sabi ni AFP Chief of Staff na in 30 days matatapos na yung gera? At handa daw ang mga sundalo natin magipaglaban. Oo. Sa 30 days lang. Oo. Hanggang dumating ang ating kanilang saklolo. No? Pero alam mo, Atty. Bing, ang una kong tanong, wala nga tayong national siren system. Wala. Di ba Oo, nakikita natin sa ibang bansa, talagang bumubusina yung sirena pag may conflict at may attack, tayo. Di ba? Wala, hindi mo alam. Hindi mo alam kung dadating na yung bomb shelters eh. at saka nakita mo ngayon ang technology dito sa Iran, US, Israel. Talagang ibang klaseng technology na Ang Amerika magpapalipad ng mid-range missiles. Oo. Hoy, baka mamaya ang Iran ay through the somewhere in the Middle East magpalipad din ng long-range missiles. Hindi, at saka alam mo, nakakatawa yung pinipinturahan nila yung kanilang mga akala mo aircraft. Pero pintura lang yon na pinalilipad na decoy. Tapos ang bumabaril, milyon-milyon na armaments ng US. Yes. Kaya makikita mo yung parang David and Goliath pa rin yung labanan sa Yeah. Middle East. Pero talagang matindi rin ang Iran, no? Matindi rin talino. ang kanilang pakibakbakan na sana naman dumating na rin dun sa kapayapaan dahil Yeah. napakahirap sa mundo. At surely, ang kapayapaan na yan sa digmaang ito ay hindi manggagaling sa mga pahiwatig o request ni BBM. Kasi sino ba naman ang makikinig sa presidente ng Pilipinas na alam naman nila ng lahat ay nag-host ng 17 EDCA sites. Hindi lang yun. Bias nandyan na eh. Kaya, siyempre yung kabila sabi, sino ba yan? Sino ba yan? Di ba? So, ang ano natin is, this conflict looks like if this lasts longer than 30 days, we are in trouble. Yeah, at definitely. saka I think kasi hindi nila alam ano ibig sabihin ng EDCA site. Ikaw, Combi, tsaka Prof. Malu, para maintindihan ng ating mga kababayan, ano ba ang EDCA? Ayan, Malo. Ayan, Diba? alam mo, Importante yun eh. Ang EDCA site is supposed to be a non-military use of our land jurisdiction, no? Na kunyari, hindi military bases. Oo. So, kasi
ho, na-abrogate na ho natin yung US military bases nung Time ni Cory. 1990s. Oo, wala na yan. Wala na ang Subic at Clark. Ngayon po, naglagay sila ng certain areas sa West Seaboard facing China, South China Sea in Taiwan. At supposedly ho, dun sa kasunduan natin sa EDCA, yan po ay para lamang sa pagtulong pag may bagyo, climate change. Wala akong pinag-uusapan na gera. May nagawa na ba? Natulungan Wala, na ba sa lahat tayo? ng bagyo, wala namang Yun wala naman ng Estados Unidos usually nahuhuli. O pati yung kanilang annual balikatan, yan, nakikita natin diyan. Yan po yung mga natututunan ng US Army. Hindi ho ang Pilipinas. Kahit nga ho yung pagtetest ng protocol sa mga labanan sa Muslim nations, dito ho yung tinetest sa atin. Dito ang Sa training South. grounds. So, ako nagtataka, tayo ba ay ayuda sa pag-alam ng mga Estados Unidos kung paano labanan o parte tayo ng forward facility ng Estados Unidos sa ating region? And that will be interpreted by Iran and allies. Yes. Not that's true. not by BBM. Yeah. Not by the US. Yung kalaban Si nila, Iran, magsasabi kong yan ay isang sa forward what do you call this? Facility. Which is a potential military risk Oo. for them, which will invite attack. Yes, Diba? Yun ang yes. worry, yun ang po ang worry At natin. nakita po natin ng Iran, pag nagpapasabog ng bomba, ang lilalandingan ho, mga US facilities. Yes. So, yun yung delikado. Lalo Kaya na dyan. tinamaan yung Dubai. Oo. Kasi, di ba, it's really a pro-American Yeah. site. So, I think yung atake ng Iran is very strategic. Una, Holy Month. Yung sa Ramadan. Muslim, Ramadan. Di ba, meron silang paniniwala, ang mga Muslim, na kapag Ramadan at ikaw ay namatay, at nagsasakripisyo ka para sa kapwa mo, ay ikaw dediretso sa langit. Alam mo yun. So, yun yung mga nakakatakot kasi ngayon sila umatake. No. Yung parang pinaghandaan nila na, okay, we're doing this for our country, handa kami mamatay para sa kapwa namin Iranian. So, tapos, ang nakakaano doon, parang kung nakikita mo, willing sila na inaatake nila yung mga bases ng US. Talagang willing sila. Ano man mangyari ngayon, willing na kami kung anong kahihinatnan. Yun yung nakakatakot. Kasi maraming mga bansa na nadadamay because of this situation. Kaya yung EDCA talagang, let's be realistic here. Sa totoo lang. Oo, hindi. At saka alam mo, ang maidagdag ko dyan, no? Walang US congressional support itong pag-atake ni President Trump. Kaya malaking parte ng US population or stakeholders ang kine-question yung gera. Yes. Kine-question nila yung paggastos, kine-question nila na wala kang authority galing sa US Congress, at kine-question nila ang deployment. Di ba, ang malaking issue sa Amerika kasi the moment merong dinadalang bangkay ng isang sundalo pabalik sa Estados Unidos, Nagagalit ang mga tao. nagiging personal sa kanila. People should not die because of your war. So merong mga calls na dyan at mga rally sa US Congress na ang sinasabi, itigil ang gera. No, samantala, the economic war is ongoing. Di ba? Kaya, hindi mo lang sasabihin na mas malakas ang US at Israel dyan sa armaments Di ba? Hindi, Walang kasi tayo, we are a poor country, we are aligned with the US, di ba? Pero yung oil reserves natin, hanggang dito lang, wala na, deficit naman tayo, ayaw naman nila ibaba yung excise tax. In the meantime, para ma-reduce lang ang price ng gasolina sa atin. In other words, ang magsasuffer sa digmaan na ito, sa economic na mga consequences ay ang maliliit, pobre na mga bansa kagaya natin. Oo. Exactly. At saka doon pumapasok yung halaga ng foreign policy. Kasi kung maliit kang bansa at sinusundan mo lamang ang isang bansa katulad ng Estados Unidos, pag sinara ang Strait of Hormuz, Sinara na nga, China diba? na lang nakakadaan. Kanino ka dyan? Saka So, pumunta. kung wala kang relasyon sa China, kung wala kang relasyon sa Russia, Saka ito yung hindi rin makabili si BBM ng oil sa China. Oo, Hindi siya magbibentahan. Kahit sa Russia. So tayo, yung desisyon ng ating leader sa foreign policy, apektado. Kaya palagay ko, Prof. Malo, kaya nasa New York si BBM
Bakit? Siyempre nandun ang amo niya eh. Oh, well, Doon siya. Sinasabi mo ba, Pombing, na tumatakbo siya sa magiging problema sa Pilipinas? Oo, tumatakbo talaga siya. Tsaka, alam mo naman, New Yorker yan eh, di ba? Kaya always wants to have a reason na pupunta ng New York. Balita ko, isang buong private plane, massive daw, yun ang word, a massive delegation from the Philippines. Really? Bongga. And it took the scenic route, going to Alaska and then ending up in New York. Tapos humingi kayo ng budget na ilang bilyon para sa travel, Auntie Claire. Oo. Yun. Oo, mali. Bakit naman ganyan ang presidente natin habang nagdudusa dito ang kanyang mga kababayan? Yun lang naman, saka yung Congress natin, tingnan mo yung House of Reps, narinig nyo ba na tinatalakay itong mga, the DTI should be ready for this or that. Let's have the Economics Committee should summon the heads of these agencies to tell us how are they preparing our country for this the consequences of this war. Yeah. Wala kang task force eh. Wala. Yan yung una nating signo sa gobyerno. Pag seryoso sila, may task force na, may reporting na 24/7, nag-uulat na sila dahil krisis ito. Natandaan mo yung COVID. Kahit na sabihin mo nag-umpisa tayo ng magulo, merong effort to report to the public. Ito yung nangyayari, ito yung expectation nyo. At saka, ngayon, wala. ginawa naman ni President Digong yung advice si Dr. Saldana, Saldana, na the best way is to close the borders. Yeah. So that was the Hard decisions were made. hard decision pero decisive siya doon. At saka sa panahon ngayon, especially may social media na nakikita na ng tao, karapatan natin bilang mga mayang Pilipino na malaman kung ano yung katotohanan para makapaghanda tayo. Kung meron tayong gobyerno na hindi tayo tinuturuan maghanda, saan tayo pupulutin? Lalo na yung mahihirap. Kawawa. Ang dami natin, 50% of our population ay mahirap. Alam mo, ang natutuwa ako ang mga local government. Mas sanda pa ang Quezon City, ang Manila, yung mga highly urbanized city kaysa sa national. Yung go bag. Oo, may handa na sila. Quezon City Diba? ako eh. Tapos meron silang update. Ito ang presyo ngayon. At dito mga mura, itong areas ng gasoline station. So, kailangan Kumusta po dyan sa House of Representatives? Kumusta po dyan? Magkano na po ba ang Richard Mille ngayon na relo? Oo, di ba? Yung ganun siguro ang mga tinatanong When dyan. you're Kaya, confronted with the realities on the ground, sa totoo lang, matatanong mo sa iyong kongresista, kayo ba ay may concern sa amin? Di ba? Kami po'y nananawagan sa inyo dyan sa Kongreso, sa ating mga legislator. Sana ho baguhin niyo yung priority nyo. Hindi natin sinasabi na huwag niyo ituloy yung impeachment or anuman, pero nahaharap po tayo sa totoong krisis ng bayan. ang priority nila, Kati, ang impeachment eh. So, next topic natin, Prof. Malo. Impeachment na naman. 2.0. Talaga naman hindi pa nadadala itong mga ito. Pero, tingnan natin, palagay mo, Prof. Malo, ang recent na update sa atin is nagbumoto ng Committee on Justice na sufficient na in form and substance ang impeachment complaints against Vice President Sara Duterte at ang mga grounds nila, allegations ay na naman, confidential funds na naman, betrayal of public trust, culpable violation of the pero ito mga general So, pero anong sa tingin mo, Prof. Malu? Do you think the majority led by Sandro Marcos can get 1/3 of the votes? Well, nakita natin may signaling na nangyari sa committee level nung nagkaroon ng 54-1 na botohan. Isa lamang ang hindi nag-agree dun sa determination of form and substance. Yung form, madali lang yun. Yung substance, ang hindi ko lang gusto, nung kinumpare mo dun sa deliberation sa impeachment kay President Marcos, abay sa substance, naglalabas sila ng mga information na hindi naman yun ang basehan to determine substance, di ba? Ang titingnan mo sa substance kasi yung evidence. Pero ang presentation ng evidence dun mismo sa hearing, Ano na di sa ba? Oo. Senate Court. Pero nakita mo,
ilinabas ni Congressman Ridon yung salin na hindi naman niya sinabi na yung 2008 ay Vice President pa lang dun si BP Sara. Kinumpare niya to explain unexplained Mayor. wealth. Yeah. Yung 2008 hanggang Vice Presidente siya. Ay, Para siyang senador. ay, Parang siya yung nag-uusga. Di ba? Yeah. Total of 16 years. Kahit sinong Pilipino sa total of 16 years, umaangat ka sa buhay mo. Oo, at Pero saka sa kanya, abogado unexplained At saka wealth. abogado yung husband. Oo. May law practice, may tax receipt. Nag-ITR sila every year as conjugal yung mga assets nila. At saka normal po, kahit sa gawin nyo, kahit na sino accountant dyan, it's normal na nag-a-appreciate ang ating pera na 10% a year. I did that. Oo, yung compound Yeah. interest. Yeah. Pero sa kanya, 1,008%. Kaya sabi ko, ano bang math meron itong si Congressman Rito? Hindi niya, ko maintindihan. in-identify eh. Oo. Kung paano, saan galing and everything. Diba? At saka yung value of money. No. Kaya, Diba? Congressman Terry Don, Sa totoo my lang, former student, estudyante mo yan. Meron akong text dito na receive na ikaw din daw, ipakita mo ang salin mo simula nung bago ka lang, naging kabataan party list rep hanggang ngayon. Kung magkano daw ang taas ng salin mo. Oo. On the side lang yan, ha? Para lang Oo. alam nyo na naging estudyante ko yan. Kaya magaling yan eh. Talaga nga naman, ha? Pero ang math mo, magaling sir. yan eh. Oo. Ang math mo, medyo galingan, ayos-ayos. galingan niya dyan, ha? Para hindi siya mapahiya. Ayusin sa akin. nila yung mathematics, Oo. yung mathematics, Oo, yung ang numero. pangalawa niyan, si Congresswoman Laila De Lima. Oo, hindi ko yan. Naglabas naman tungkol sa COA. No? Bakit? COA commissioner ba yan? Ayun nga. Hindi mo pa naman you will not go into the merits of the evidence. It's just looking at the substance. So yung kay BBM, walang substance, sabi nila. Dismissed agad. Oo. Itong kay Sara, may substance, kaya butuhan natin. Oo. Magre-react ako dyan. Diba? Magre-react ako, Oo. pwedeng mag-react. Oo. Kasi I'm part of the impeachment para kay BBM, remember? Oo. I'm part of that group Na hindi tinanggap? na hindi tinanggap. Okay. I just wanted you guys to know na sobrang grabe, daming ebidensya doon. Kaya nila ayaw tanggapin. Oh, di ba, Miss Binag, yung kay President Marcos, yung unang impeachment, ang attachment, puros news article clippings. Yes. Yung pangalawa, dun lang sa BBM parametric formula, yung author nun, nawawala na, si Jose Cabral. So, ibig mong sabihin, mas matindi pa yung evidence ninyo doon sa third impeachment? Yes, kasi una, andun Eh, nga. baka kaya hindi tinanggap, sa totoo lang. Kaya nga nung pinapaiwanan kami ng kopya, hindi kami pumayag. Hindi kami pumayag. Ba't kami mag-iiwan kung hindi mo tatanggapin? Yeah. Unless i-receive mo, di ba? Hindi kami tanga. Oo. May babasahin nyo para malaman nyo kung ano yung file namin. Oo. Which is, obviously, alam din naman namin hindi nila tatanggapin. So, Kasi alam nila na solid yun. Una, okay, bigyan ko kayo ng tip, ng konti. Yung pagkikidnap lang kayo PRRD. That's part of it. Okay? Tapos, of Eh, course... dapat yan mailabas. Malapit na ang 1 year niya. Yes! Na, lumalabas. Obvious ba na may lumabas na? Oo. Yung 18 na Marines, Oo, di ba? oo. Ayaw maniwala kay Gutesa. Nagsalita na si Saldico. Oo. Tapos, ayaw maniwala. Dati hinahanap nila si Saldico. Nakesyo siya yun. Kailangan lumabas siya. Yung pala, nung nagsalita si Saldico, sinabi niya ayaw siyang pauwiin. Oo. Nung umamin si Saldico, saka lang siya hinanap. Tapos lumabas si Gutesa, nung lumabas si Gutesa, ayaw nilang pakinggan. Nagsisinungaling daw and all. Pagkatapos si Gutesa, ultimo ang kanyang Matauhan no? what do you call this? Kasamahan. Lumabas Sa na rin. Marines. Alam nyo, mga ma'am, sir, warningan ko lang kayo. Marines po ang inyong iniinsulto. Eh, bakit daw hindi naman daw marin? Sabi yung daw sa 18, merong Merong retired. dishonorable Oo. discharge. Alam mo, nakakatawa yan. Kailangan nilang i-check kung ano yung reason ba't sila nagkaroon ng ang bababaw. Oo. Di ba nabalitaan mo ba So, yun? walang kaso. Wala talagang kaso. Kasi kung may kaso yan, katulad nung sinasabi din ng iba na meron daw na parang criminal case sila na pagpatay and everything, bakit sila nasa labas? Bakit sila kinuha pang security? Oo. Di ba saan ka naman nakita? Pero pwede rin yun na sabi ko nga, kaya siguro ganyan sila.
sa mga to. Kasi alam nila na may konting record kapag lumabas yung panahon na to. At sinabi nila, naglumantad sila. Di ba pinapaperbang ako sila ng mga dokumento na sinasabi na parang sa documents hindi kayo pwedeng magsalita or pag-usapan ninyo publicly ng non-disclosure agreement. Because pag dumating tong panahon na to, yun ang gagamitin nila against them, which is what's happening now. Ang pagkakamali ng mga tao dyan, sundalo ho sila, hindi ho sila ordinaryong tao. Bata pa lang ho yung mga yan. Pinangarap na ho nilang magtanggol sa kapwa Pilipino at sa ating bayan. Maninindigan ho yan. Tingnan nyo nga, hindi yan mayayaman eh. Diba? Kayo, bago kayo magtapang-tabangan, ang Marines po, ay combat trained. Pero alam mo, Kati, nagulat ako doon sa totoo lang. Talagang ngayon lang ako nakakita ng ganyan syndicated activities. Oo. Na pera, mali-maleta, binibigay sa mga politiko, sa mga nahalal ng bayan. Abay, kung hindi nyo tinitingnan yung follow the evidence, di ba sabi ng isang senador, we will follow the evidence. Ay, kung questionin nyo yun, ano pa ho ang paabutin natin? Di lahat na pinagdudahan. Hindi, Dapat follow the money. Oo, at Follow saka- nila sa Senate. Oo. Hindi bilang nasasakdan sa Senate, kundi bilang May resource latag. person. Bakit yung NBI pinapatawag sila, sinasawman sila parang sila yung nasasakdan? Correct. Ano pong masasabi niyo doon? Kasi ako, hindi ho magandang tingnan. Lumalabas na ang mga witnesses, pero every time may lumalabas na witness, ang ginagawa nila, ipinapasama agad nila. Alam mo yan Diba? ang traditional carrot and stick eh. Yung carrot nila, bibigyan ka ng pondo, bibigyan ka ng promotion, protektado ang pamilya mo. Yung stick, ayaw mo, sige, kakasuhan kita. Oo. Sige, tatawagan ko ang iyong At dito sa hearing. isususpend ka sa Oo. House of Reps. Sige, sisirain ko ang iyong buhay. So ito, alam mo, ang two lessons here grabe yung syndicated activities para tayong gobyerno ng sindikato. Wala. Pangalawa, grabe yung panunupil. Yes. Sa mga taong gusto Pang-api. magsabi ng katotohanan pero hindi makalabas or lumabas man ay babanatan ng babanatan. So, Kaya- obvious yeah. na, Prof. Malo, na ang impeachment na to is politically motivated. Oo, klarado naman kasi doon sa treatment doon sa impeachment kay Presidente at sa treatment sa impeachment kay Vice Presidente, magkaiba. Oo. Tsaka, it's the same people who are moving. Diba? Nakikita natin yung mga actors dyan. At saka, kung makikita mo, bakit hindi yung committee chair na si Iloistro na very minion niya ni Martin Romualdez bakit hindi siya nagro-ruling dun sa ano ba talaga ang role sa finding of adequacy of substance, di ba? Siya dati siyang fiscal di ba? Probable cause lang yun yung nga substance hindi ngayon probable cause di ba? Pero hinayaan niya. The duty of the chair is to rule, hindi ba? If there was a question, and I think there was a question there. Pero hindi kasi bias itong si Luistro kasi ito yung nagsasabi ng dahil may taex dahil sa speaker ni Martin, di ba? So it's really it's just a play. It's an obvious reason talaga. Yung sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil Sino utang? ganyan, utang Luistro. nila kay BP, doon sa law office. 8 million. Okay, man, Scorpio. Oo. May utang siya dun sa
Mga bata, mag-isip kayo ng mabuti. Kailangan sa 2028, may reforma. Kung hindi nyo pananagutin si Marcos at ang kanyang dami, pananagutan. anong reforma ang ibang hinahanap nyo at sinasabi nyo? Kailangan Napaka-importante paruin nun. yan ng mga kakampi ni BBM. Kakampi. Hindi kakampi. Hindi Hindi, dito mo rin Oo, kita mo yan, makikita sa po totoo lang. na dito mo rin makikita na talagang ang bayan natin ay naghihirap. Grabe, ang daming kumakapit sa patalim kasi kailangan ng pera. Crime rate is up. ha? Yes, Ang sobra. partner ko, nagsasara na ng 4 o'clock. Malu. Kasi takot sa hold up. Grabe, Madilim na daw. Ayan ang mga hold up. Unlike before, hanggang 11 p.m. nakakalakad Sa Tondo nga daw ang nagbebenta ng droga, 10-year-old. Oo. Mga bata, 10, 14. Kasi nga naman, pag hinuli mo, hindi naman makukulong eh. That's right. So that's a very, sobrang talino ng mga hinayupa kayong mga drug dealers. Yung mga adik kayo kasi ang leader nyo, nasa New York. Nakakanervyoso dito mag-guest. Pero talaga ang batikusan nila, no? Sa totoo lang talaga talagang pumupukaw ng atensyon ng bawat manonood. At sana yung susunod na guest, medyo wag ho kayong nervyusin dahil ako ngayon, para naiihina ako sa mga pinag-uusapan namin dito. Kailangan po, lang, mabibigat na issue pero magaan ang paraan, di ba? Higit sa pag-uusap. lahat, Oo. ito ay... Totoo lang. Di ba? Oo. Kaya, pasalamat tayo kay Prof. Malo at pinagbigyan niya tayo, Cathy. Oo Sa nga. dami ng trabaho niya. Sabi ko nga, maging part na rin siya neto. Oo, pero ninenervyos ako, kaya ngayon lang ako appear dito. Hahanap po ako ng lakas ng loob uli para humarap sa inyo. Pero maganda ho itong show nila. So paglabas ng next The Publicos Asia Survey, imitahin uli natin dito si Prof. Malo Tiquia para pag-usapan natin ano yung ibig sabihin ng survey na ito at ano ang dapat gawin ng mga kandidato, kunyari kung nandun sila sa huli o kaya nandun sila sa gitna lang ng survey. So, Malo, any parting words? Well, congratulations sa show nyo. Congratulations sa SMNI. Pagbutihin nyo kasi talagang kung ang objective nyo ay magdala ng pangamba sa puso ng mga naglilingkod ay talaga kung sa totoo lang ay kayo'y mapapaihi. Ngayon, kung ang inyong kagustuhan ay mabukaw ang atensyon ng mamamayan, mabuksan ang kanilang isip, maklaraduhan ang kanilang mga issues ng pang-araw-araw, dito po sa totoo lang, kayo ang number 1. Yes! Wow, ang thank you. galing. Yes. Huwag po kayong matakot. Kayo po ay welcome na i-explain ang inyong side. So, sa totoo lang, ang tanong ng bayan, katotohanan ba ang hinahanap natin o kapangyarihan? At sa uli, ang pinakamahalagang tanong, Sa totoo lang, sino ang tunay na pinaglilingkuran ng politika?